Hello guys, good evening again and it's me Ate Gina's Vlog at kagagaling ko lang sa bahay namin. Okay, take 2 na ito dahil meron akong isi-share sa inyo guys, no? But before that, isa-shout out ko muna ang aking masugid na mga viewers, no? Number 1, si Lorraine Saldivar. Hi Lord, happy selling sa iyong tindahan. Siya guys ay may sari-sari store din na nasa subdivision. And then si Kuya Ricky Ananuevo. Hi Kuya, ingat ka dyan at malapit na magpasko at kailan ka ba uuwi? And happy selling. Si Kuya Ricky guys ay isang OFW and meron din siyang tindahan dito sa Pilipinas. Okay. And then, isa-shoutout ko rin si Elaine De Leon. Hi sis, thank you so much for watching my vlog and have a nice day to all of you. Mega love shoutout sa aking lahat ng mga viewers and sa aking mga bagong subscribers. So ngayon guys, ang aking isi-share sa inyo dahil Tuesday ngayon. Ha? Bilang kwarta? Okay, cambio isa diha. Nay cambio diha ada diri oh. Nay ko no 200, 225 to 75. To 75. So, Tuesday guys, ang schedule ni GTI and then hindi naman ako kumukuha ng maraming mga sigarilyo dahil hindi ganong malakas ang sigarilyo. And dito guys sa tindahan ko wala akong cigarette dahil hindi ako nag-additional line sa mga cigarettes dito. So pinatanggal ko ang sigarilyo, wala sa aking business permit and bawal yan siya pag magtitinda tayo and then hindi natin na additional line sa ating business permit. So doon sa bahay dinala ko yung mga cigarette. And then nagsitaasan ang presyo ng mga sigarilyo, no? Yung ang Mighty last week ay nag-increase na sila ng 20 pesos per 200 pesos yata, 1,450 less 1,250. So guys, ang Mighty ay nag-increase ng 200 pesos per rim. So nakakuha ako last week dahil 2 weeks terms, nakakuha ako ng isang rim. And then ang presyo ay 1,450. And then ngayon, ni isang pack ay wala akong na sold out. So buo pa yung isang rim na nasa tindahan ko sa bahay. Dahil guys, ang malakas dito dahil sa nagsitaasan ang presyo ng mga sigarilyo, napakataas ang Marlboro, ng Winston, ganyan. Nagtaas din ang Winston. So bumili ako ng merong mga sa palengke dito sa amin sa Davao, merong mga sigarilyo na napakamura lang, no? Yung mga smuggle, Bruce at saka Green Hills. So yung customers natin na yung sigarilyo nila ay red, yung Bruce ang binibigay namin, and then yung sigarilyo nila ay green, white, ang binibigay namin ay Green Hills. And then ang aking puhunan dyan guys, alam nyo, dito sa Davao, mga smuggle yan siya pero nagkalat sa palengke namin dito sa Davao sa Bangkerohan. So ang kuha ako per pack sa Green Hills at saka sa Bruce ay 37 pesos lang. So ang ating puhunan ay 1.85 centavos. So ang benta namin, ang bentahan dito ay 5 pieces 20 pesos. So 5.20. Pag isa lang 4 pesos ang retail namin. So napakamura talaga. So ang aking mga customers doon sa bahay ay nag-change sila ng mumurahing sigarilyo. So ngayon walang benta yung isang rim. And then nagbayad na ako ng 1.5 and then sinuklian ako ng ahente ng 50 pesos. Saka pa niya sinabi na bumalik daw sa dati ang presyo ng isang rim na Mighty. Bumalik sa 1,250 and then tapos na akong nagbayad. Mahal ang kuha ko dahil 1,450 pa yun siya. So sabi ko, bakit hindi mo sinabi na nakabayad na ako, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? And then sabi niya, ate, balik mo sa 7 pesos ang stick ng ng Mighty kasi bumalik sa dati ang presyo dahil hinintay daw nila ang Marlboro na mag-increase and then wala pa daw increase. So sabi ko, nagagalit ako guys talaga dahil bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na tapos na ako nagbayad. So kinuha ko yung bayad ko and then sinauli ko yung isang rim na Mighty talaga dahil mas stock lang yun sa akin, 1,450 and then ang bagong presyo ngayon ay 1,250. So sino pa bang bibili sa akin pag ganyan ang presyuhan dahil 170 na ang per pack ko dahil nga yung ating kapital ay 145. So ang benta ko sa isang pack ay 170 and then
9 pesos na per stick ako doon sa bahay. So walang bumibili dahil ang binili ng mga customers ko doon ay yung mga mumurahing sigarilyo. So inaway ko guys, inaway ko talaga yung ahente. Sabi ko, bakit ngayon mo lang sinabi na tapos na akong nagbayad? So hindi pwede yan dahil hindi na yan maibenta dito dahil mura na lang, bumalik kayo sa dating presyo. Sabi niya, it's okay ate dahil pag magtaas na si Marlboro, ibabalik daw nila, magtaas din daw sila. So hindi ako nagpapadala sa sales stock ng ahente. Kinuha ako talaga guys, inaway ko talaga doon sa bahay kaninang umaga. Kinuha ako yung 1,450, 1,500 and then binalik ko sa kanya yung sukli niya 50 pesos. So yun ang nangyari. And then sinaulin niya sa akin yung aking bayad. Di bali nang tatanggalin niyo ako i-deactivate yung account ko, hindi na ako magkuha sa inyo. Sila na ang mag-control sa iyo, di ba? Yung mga ahente ng sigarilyo, sila yung mag sa presyuhan natin. Kung magkano ang presyo, so kung sa Bisaya pa sila magbuot kung pila tong presyo, ipasunod gid nila ang SRP. Pero hindi jud ko ingon ana kay dako ba kay tag kapital. So ingon ko, it's okay, di bali na hindi na ako magkuha sa inyo, i-deactivate yung account nyo, yung account ko. So, pero sabi niya, kukuha lang daw ako ng 5 packs lang, tapos ibabalik nila sa dating presyo 125. So nagkuha ako guys 5 pack lang talaga, and then pinirmahan ko lang yung resibo at umalis sila kaagad. Hindi ko din namalayan na hindi na ako nabigyan ng 5 packs. So ngayon tinawagan ko, hindi mo na ibigay sa akin ang 5 packs na Mighty, so ibabalik mo yan sa akin. So sabi niya, sorry ate, na lang daw, i-drop nila dito sa meat shop. So ayun, asa naman to day ang 5? Asa man tong 5 ka Mighty? Nagpabula na ko dire. So ito guys, 5 pack lang dahil yung aking suki na Mighty, ang binili niya sa tindahan ko sa bahay ay nag-switch ng yung Green Hills, yung napakamurang sigarilyo. So ito lang ang kinuha ko dahil hindi gaano malakas naman ang sigarilyo doon sa bahay. So yun lang guys, huwag talaga kayong papadala sa mga sales stock ng ahente at sa mga nila, mga offer nila na alam nyo, favor talaga yan sa kanila. So kahit na binigyan nila tayo ng terms, bayaran naman natin pagdating sa due date natin. So kailangan kung sa Bisaya pa mangisog jud mo, ayo gid mo pagtalaw-talaw ng mga ahente kay kung sa ako diri di gud na magsilbi kay mayaw-yawan gud nako sila. So yun lang guys ang aking i-share, and sana ay malakas na ang ating mga sari-sari store, mga tindahan dahil beer months na and malapit na talaga ang December. Next week ay December na, Pasko na. So busy na tayo. Okay, and yun lang guys, thank you so much sa lahat ng aking mga viewers and mga bagong subscribers. Thank you talaga. At hindi ko na lang kayo isa-isahin. Mega love, shout out to all of you and God bless you all. Mga sis kasari, huwag kalimutan na magpasalamat sa lahat ng mga blessings na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hi mga sis kasari, good morning. At ako ay nandito sa meat shop, and time check tayo ay 8:30 na ng gabi at kagagaling ko lang guys sa chapel namin doon sa aming subdivision dahil may monthly mass. Nag-attend ako and then dumiretso ako dito sa aming tindahan dahil isang buong araw ay sa bahay lang ako sa aking tindahan din doon, and then kahapon wala din ako dito, si Mr. ang nagbabantay dito sa meat shop. So update tayo sa ating mga karning baboy, sa ating mga frozen foods, sa ating mga hotdog. Kahapon ay meron tayong order na mga Virginia hotdog meron tayong order sa Virginia hotdog, and then nag-pick up kami kahapon ng, hindi ko lang na-videohan, nag-pick up kami ng pork chorizo worth 1,000 pesos, and then chicken wings, and kohako rice. Yun yung mga guys, kaganapan namin kahapon Monday, and kaunting grocery dahil sa Gaisano ang kanilang Tanduay Select guys, alam nyo ay 100 pa lang 122. Tapos ang bagong presyo niya ngayon ay pag isang case sa Lots for Less ay 126, pero pag tingi-tingi ay 129 point something. So parang 139, round off na lang natin yung sintabo. So kahapon 122.50 sa Gaisano, so nagkuha tayo ng
Anim lang na bote guys kasi wala akong plano na mamili doon and marami kaming pinipick up sa palengke. So, sa mga taga Davao, pag meron pa kayong mga extra budget, pupunta kayo sa Gaisano, Elostri. Doon yung mga Tanduay Select na 120 to 50 pa ang presyo nila. Old price pa yan guys ha. Okay, wala dahil mo niya ang panday. So, ito na lang yung ating gardenia at hindi pumunta ang ahente natin sa Virginia. Tapos, ang egg ay dinala sa bahay yung anim na tray ito and then dinala sa bahay. Tapos kompleto atong panday, kompleto atong hotdog sa Virginia. Wala na pala. Gamay na lang. Gamay na? Sige lang. Mag-order to sa Thursday. Okay, at meron tayong customer sa meat shop. Okay, update tayo sa aking Selecta ice cream. So, eto guys, eto yung ating mga sticks. So, nabawasan na yung ating cookies and cream. Ito yung bago sa Selecta mga kasari. Tag 10 pesos ang benta ko dito. 8 pesos lang ang ating puhunan dito sa cookies and cream. Itong ice pop na milky coffee. 8 pesos lang yan ang ating puhunan. And then 10 pesos ang benta ko. Ay, unsay mo ha? And watermelon slice, 10 pesos pa rin. Tapos, sulod dito, yours. Tapos, dito, eto yung ating cornetto. Mapalit sa yours dahil, taga biscuit daw ya ha. So, intermission. So, dito guys, ang dami pang, natin, cookies and cream. Ito yung napaka best seller dito sa akin, ang cookies and cream na cornetto. And, meron din tayo chocolate and vanilla. So, natabunan yung vanilla natin. Nandito sa ilalim. Yung vanilla. Yan guys. Ito yung vanilla. Malakas din ito, pero ang napakalakas talaga best seller dito ay cookies and cream, and meron pa tayong overstock dyan sa ilalim, and yung ating 750 ml na 3-in-1 plus 1 ay 4 na lang. Tapos 750 na premium flavors, 4 na lang din. And yung ating 1.3 liters, medyo marami yan siya dahil nagdagdag tayo ng 6. Tapos marami pa tayong ito guys, medyo hindi siya saleable, pero masarap talaga yan. Medyo mahal lang siya dahil napakasarap and premium flavors yan siya. So eto 1.3 liters. Yan 1.3 liters pero mas medyo affordable ito. Mura lang yan siya guys. 134 ang puhunan and then ang benta ko ay 160. 1/2 gallon na siya. Samantalang ito 1.3 liters pa rin, and then premium flavors nga, kaya medyo mahal, 285. 275 ang SRP, and then add 10 pesos ako, so 285. Pag sa 7-Eleven guys, alam nyo 315 yan siya. Okay, at meron pa pala akong hindi pa na-display na Sito 500 ml. At ito yung mga cobra natin na dineliver sa Absolute. So guys, time check tayo ay 8:45 and ang laki ng aking carcass ngayon. Okay guys, tiningnan ko ang resibo, ang laki ng carcass ko ngayon, 44 kilos, and then nagmahal na guys ang mga karning baboy, 260 na ang presyo per kilo. Yan ay wholesale price pag carcass ang kukunin natin. So 260 na ang kapital natin dito, and ito na lang yung ating pork belly, pero ang dami ko pang mga pork pear na doon sa freezer dahil malaki nga ang ating pork carcass ngayong araw ng Tuesday, ngayong araw na ito. And then ito ang ating pork chop. So bukas wala tayong pork carcass na order. Ang plano namin ni Mr. ay lang kami, pork belly lang lahat, special cut. And then medyo mahal guys pag pag pork belly lang, nasa 300 per kilo ang kanilang pork belly. And then ito guys, meron pa tayong dalawang pork pata, hindi ito na i-sold out. And then meron pa tayong
pork ribs. So ito ay i-display natin tomorrow. Okay. And meron din tayong pork buto-buto and yung ating mga dressed chicken. Ito yung whole chicken natin and yung ating quarter. Cambio eh. At saka ang ating chicken wings. Okay, at meron tayong green munggo. Ito guys. 9:30 ta mag-close. 9:30. So guys, ito yung ating mga frozen foods, yung ating mga Virginia hotdog, meron tayong sweet ham and cook ham. Andun yung ating cook ham and ang ating mga nuggets, chicken nuggets ng Pure Foods ito. Tapos ito yung chicken nuggets ng Virginia. Pero ito guys ay hindi saleable. Nagkuha lang ako ng 6 na pack and then yung dalawa ay dinala ko sa bahay namin. And then yung iba ay andun pa sa table meat shop. Nandoon pa guys, naka-display pa dahil hindi pa kami nag-close. So marami pa tayong display doon sa ating table meat shop. Okay, and then ito yung mga Virginia 250 and meron pa tayong Pure Foods na beefies na cheese dog and mga champion chicken and chicken loop. Yung ating mga champion ay andun pa naka-display pork tocino and meron tayong french fries dyan na Virginia at ang dami ko pang mga chicken liver dyan guys. Umabot pa yan ng 10 kilos and meron din akong pork chorizo. Ito yung binili namin kahapon sa palengke worth 1,000 pesos and then wala na akong boneless bangus. So bukas ay mag-order tayo ng boneless bangus. And dito, ito guys ang sinasabi ko sa inyo, ang dami ko pang mga pork pear na dito dahil malaki yung aking carcass ngayon, 44 kilos. And then mga pork buto-buto, marami pa dito. So bukas ay mga mga special cut na pork belly lahat yung order natin and meron pa tayong mga whole chicken dyan yung nasa cellophane. Okay, yun guys, no? Yung ating pera ay naka-frozen pa dito sa mga freezer. So, kailangan ma-dispose natin para may balik yung ating puhunan. So, eto guys, yun ang ginagawa ko dito dahil sa 1/2 carcass, hindi talaga yan mauubos. Lalong-lalo na pag malaki yung ating pork carcass. So, kinabukasan, ito yung display natin. So, kailangan lang maganda ang ating proper yung ating food handling. So, kailangan naka-frozen yan siya bago i-display and then pag mawala na yung lamig niya, hindi na siya malamig, ibabalik na naman sa freezer. So, yan yung ginagawa namin dito sa mga frozen foods namin. Okay, at eto pa guys, no, medyo marami-rami pa yung ating mga mga pork pear na and pork chop. So, kailangan bukas may dispose natin yan. Kaya hindi ako mag-order ng pork carcass bukas dahil meron pa din ito mga pork ribs and itong 2 pork patas. So, kung tutusin yung ating puhunan na hindi pa naibalik, no? Good thing ay naka-terms tayo ng 3 days sa ating supplier. So, kahit hindi yan mauubos ay 3 days pa natin yan siya bayaran. Okay. So guys, ako ay nandito na naman sa labas. At yun yung actual selling natin. May customers tayo na bumili ng dressed chicken. Ang dami nila guys. Pero sa palagay ko, isa lang ang bumili ng dressed chicken dyan. Dahil mga kasamahan yan sila. Siguro isang kapahalan. Ayun, saan mag-anak pa sa mga kapagoy. So, kami ay galing sa S&R. Nag-pick up kami ng 2 bag na dressed chicken and chicken wings sa palengke. And then, sadya ko sa palengke guys ay mamili ng boneless bangus pero walang stocks. Walang boneless bangus ngayon. So, ito
Ito guys, yung ating yan. Binaba ko ang ating windshield. So, yan yung ating tindahan. Dalmar's Meat Shop. Okay. Isara natin guys kasi mahihiya tayo dahil yung mga customers ko ay parang ayaw nilang videohan. Kaya ako ay pinapasekreto pag ako ay mag-video sa kanila. Yan. Yan guys, oh. Ang dami nila guys, oh. Ewan ko kung pila ka book sila. Ewan ko kung ilan sa kanila ang bumibili dahil magkasama siguro yung iba. So, andyan si Mr. Pinaba na yung ating dressed chicken. Okay. At andyan ang aking anak guys. Siya yung naiiwan dahil wala na siyang klase. Tapos na siya. Tapos na din ang review. Hinihintay na lang namin ang result ng kanyang board exam. Okay. Ibaba natin ang ang glass. Okay, yan guys, yung ating dinanaan sila ay umalis na. So, andyan si Isay. Yan si Isay. Kinuha yung isang bag na chicken. So, pumili sila ng chicken. Ayan guys, yung ating lamesa. Hindi ko pa napalitan yung aking floor mat. Meron akong bagong floor mat dyan, pero hindi ko napapalitan dahil ako ay palaging nandyan sa tindahan ko sa bahay. Okay. Wala na dito sa likod? Masama yung baga. Oh, wala na. Okay, let's go.